Yun na nga, ang totoong breadwinner na stand-up comedian ay si number 2. Number 2. Si Michiko Buendia ng San Pedro, Laguna. Kamusta? Okay lang po. Masaya naman po. Masaya naman. So ikaw nga talaga yung breadwinner na stand-up comedian. Yes po. Napanood mo na ba yung And the Breadwinner Is? Actually po, may sorry, hindi pa po. Hindi pa. Kasi sobrang busy po nung December po. Daming racket ba? Sana Masabaw. magkaroon ka ng chance sa panood dito. Mamaya, manonood pa after ng block screening ng Bini kahapon, mamaya manonood ulit ako sa Gateway Cinema 8. Anong oras? Hulaan nyo kung sino kasama ko manonood. Sino? Sino yan? Sino? Si Madam Lenny Robredo manonood. Oh, wow! The Breadwinner Is. Nasa Gateway kami ni Madam mamaya. Kami ni Karil manonood din Yes, mamaya. manonood Oh, kami. thank 4 you very p.m. much. Maganda yun Ah, talaga ba? Award-winning, di ba? Yes! Proud ka. Yes. Paparinigin na lang baka pwede sumabay na rin siya sa gateway. Oo nga. May extra Pwede ticket naman. ba? Ano, no? May extra ticket? Bigyan mo nga ito. May passes? Itong Sige, papaluwal na tayo. Garil, hindi na nga nag-promote ng pelikula. Humingi pa ng Oy, ticket. Ay, di ako magbabayad ako. Ang daming inclusion Libre din ko siya. dyan. Nasa 2024. Case Drama Libre ko siya. At Podcast. saka pinadadala ko ng mga case studies niyan si Karil. Anyway, gaano ka nakatagal na stand-up comedian? 7 years na po. 7 years na. Saan-saan ka nagpa-perform? Bali sa Santa Rosa, Laguna lang din, ma'am. Comedy bar talaga? Comedy bar. Meron po nga video okay bar lang po. Meron naman pong comedy bar din po talaga. Sabihin mo yung pangalan ng comedy bar para mapuntahan kanila doon. Sarado na po. Ah, Sarado Comedy Bar? Ano? Sarado. Sarado na yung comedy bar. Sarado na. Kala ko ang pangalan ng comedy bar ay Sarado na po. Sarado na po Sarado na comedy siya. bar. Parang hindi siya pumapwesto sa isa. Iba-iba. Opo, iba-iba po. Saan Rumaraket banda sa siya. Laguna? Santa Rosa? Saan siya? Santa Rosa, Binyan, Cabuyao po. Okay. 7 years ka ng stand-up comedian. Yes, Pero po. bilang breadwinner, ilang taon ka nang nagtataguyod ng pamilya mo? Bali, nag-start po yun doon noong 2017 din po. Sige, ako na lang magko-compute ha. 2017, Bali, 2018, 7 years na 2022 din. Magmula nung naging stand-up comedian ka, yun din yung panahon na nagsimula ka maging Yes breadwinner. po. Oh. Bakit sa'yo napunta ang obligasyon na yun? Yung pinaka-story po kasi is yung mother ko po is nasa Bahrain. Then, tawag ito, nagkaroon kami nakapag Bahrain din naman po ako. Kaso nagkaroon po kami ng problema. Then, umuwi po ako ng Pinas. Then, simula po noon, umuwi po ako ng Pinas nang hindi po alam ng nanay ko. Kasi, ang dami kong pinagdaanan doon. Ano mga pinagdaanan mo doon? Nagpalobo. Nagpalobo siguro. May pahangin lang. Ba't sa kanya ang lakas? Sa akin maliit. Hindi kasi nakaganon. Ang dami po. Tawag ito, umuwi ako ng Pinas kasi ang dami ng naging problema namin doon. Then, pag uwi ko po ng Pinas, yun na, parang, syempre na nung balik na ako. Then, Pero sino muna ang breadwinner ba? Originally, bago ka, Magbarin. sino ang breadwinner ng pamilya mo? yung lola at lolo ko po. Lolo't Talaga lola po mo. talaga nagpalaki sa amin. At saka, Bakit hindi ang nanay at tatay mo? bata pa lang po kami, magkahiwalay na po sila. Talagang lumaki po kami sa poder po ng papa ko sa lolo at lola ko po. Oo, naghiwalay sila. Pero nung naghiwalay sila, hindi nila kayo tinustusan, yung nanay at tatay mo? Yung father ko po na nagagampanan niya po yung tagito yung pagiging tatay niya sa amin. Then yung nanay ko po from the day na naghiwalay po sila, wala na po kami naging contact sa kanya. Then nung nag third year high school lang po ako, doon lang po siya ulit nagparamdam sa amin. Then yun, parang bumawi po siya, pinag-aral niya po ako ng college, pinag-ano niya po ako, pinag-abroad niya po ako. Then, hanggang sa, wala na, tagito, nagkaroon kami, doon niya po, doon di babagsak sa problema namin doon sa bansang yun. Nagka-problema kayo sa Bahrain, kaya naghiwalay kayo ng nanay mo, umuwi ka ng Pilipinas. Opo, umuwi po ako ng Pilipinas. Then, yun na, hanggang sa, nawalan na kami ng contact nung nanay ko. Kasi nga po, talagang sobrang matindi yung naging issue naming Okay. dalawa. So yung dating breadwinners ninyo, yung nagpo-provide sa inyo, lolo't lola mo, lolo't lola mo, syempre tumanda na. Yes Hindi po. na sila nakakapagtrabaho. Yes Kaya po. ikaw nang umako. Yes po. Tama. Ilan ba kayong magkakapatid? Bali, 3 po kami Panganay ka? Pangalawa po. Yung kuya ko po, yun po yung may sakit po na hypokalemia. Then, ako, tapos yung bunso ko po. Dahil may karamdaman din yung kuya mo. Kaya Opo. ikaw talaga. Kailangan isa sa inyo tumindig eh. Yes po. 'Di ba? Hindi pwedeng lahat sa pamilya aasa. Kailangan Yeah. merong isa talagang, sige,
ako na to. Pero yung tatay mo, di ba nagtutusto sila dati sa inyo? Ano nangyari? Patay na po yung tatay ko. Year 2000. Hindi ko kasalanan. Ano yung yun. tatay? Patay na yung tatay mo? Patay na po. Baka naman nung ano pa yun. Hindi ako yun. Wala kinalaman. Sorry. Kakikilala ko lang sa kanila Kala ko ba eh. kung ikaw, kala ko ganun mong sasagot nyo. Patay. Baka naman nung ano pa yun. Hindi. Katatanong ko. Kala ko kakakilala mo yung tatay eh. Pero ba't ikaw Sorry. nakopya mo yung Oo, ako acting niya? nagagaya ko siya, pero siya hindi niya magaya. Hindi ko makaya ginawa. Wala na yung tatay mo. Kaya siya talaga. Yeah, siya talaga sumalo. Kasi yung simula yung tatay niya, okay naman eh. Nagtatrabaho naman eh. Pero dahil nawala. Nung nawala yung tatay mo, tapos yung nagkagalit kayo ng nanay mo, yun ba yung hudyat kung ba't yung nanay mo dumedma na rin? Kasi pwede naman kayong magkagalit. Oo. Hindi kayo magkaunawaan ng nanay mo. Pero nagpo-provide pa rin siya sa Kapatid family. mo. Lalo't lalo na, 3 kayong magkakapatid. Diba? Kasi kung ikaw lang naman ang kaaway niya, paano naman yung dalawa? Yung isa may sakit pa, tapos yung isa bata. Yung- Na-deadma din. Hindi po. Yung mother ko po kasi is may other family na rin po kasi. So, nung time na pag-uwi ko po nung way back 2016, November po, as in talagang black na lahat nung naging contact po namin. Then from nung last December din po, yun po yung talagang unang naging time na shinolder ko na po lahat para sa kapatid ko. Yeah. Pag may iba na ba siyang family, hindi nyo na siya pwedeng maasahan? Or wala na siyang obligasyon sa kanyang mga anak? Ganito po yung nangyari doon, Mami Vice. Tagito, na-hospital po yung kapatid ko yung ito po yung pinaka-umpisa, December din po, pag-uwi ko ng Pinas. Then, 50-50 na po siya. As in talaga parang mawawala na po siya. Then, tumawag ako sa nanay ko. Inanuhan ko siya. Sabi ko, ma, baka pwede mong tulungan si kuya. Sabi ko sa kanya. Yung isa sa pinakamasakit na salita na pumutol talaga sa relasyon namin is, sinabi niya na, hayaan niyo nang mamatay. So, Totoo sa ba? akin Sinabi po, ng nanay mo yes yun? po. Through phone. Sobrang sakit po sa akin. Kaya, sabi ko po sa kuya ko, ilalabang kita. Kasi, nagito kami na lang pong dalawa eh. Hanggang, sabi ko sa kanya, nung nagising na siya, sabi ko, simula ngayon, wala ka na tatawaging nanay, wala na tayong hihinga ng tulong na nanay. Hayaan mo siya. Kung doon siya masaya, nandun na siya. Kung may pamilya na siya, hayaan mo siya. Hayaan mong buhayin niya yung mga bago niyang anak. Ako po, lahat ginagawa ko po talaga para sa kapatid ko. And every year, Mami Vice, hanggang 2017, hanggang actually, last December 22 po, itong Christmas, nasa hospital po siya. Nakalabas lang po siya noong December 28. Talaga nagpasko po ako mag-isa po sa kwarto ko. Then, sila nanay po talagang hinandaan ko na lang ng kahit konti po. May ipon ka naman. Nakakaipon ka naman. Actually, wala po talaga, Meme Vice. Promise po. Wala po talaga. Saan Kasi nauubos yung... ang inaano ko po is kailangan lagi akong merong huhugutin pagka ma-hospital siya. Yun po yung nangyayari. Kasi po hindi po minsan tinatanggap si kuya sa public hospital. Dahil? Kasi hindi kulang po yung mga gamit nila doon. Kasi pag talagang pag sinumpong po talaga si kuya ng sakit niya, talaga as in, yung buong katawan niya patay na po talaga. Mata na lang po yung gumagalaw sa sobrang tigas po ng katawan niya. Ganon po yung nangyayari. So paano ngayon? Yung pinuntahan yung public hospital, hindi sapat ang pasilidad. Opo. Saan kayo lumipat? Sa private na po. Lagi na po siya nagpa-private po. Yung kasi ang masakit. Kasi, alam niyo yung universal healthcare? Yung universal healthcare kasi, nagbibigay yan ng malaking tulong, lalong-lalo na sa mga Pilipinong hirap na hirap at hindi kakayaning tustusan ng kanilang pangangailangan medikal. So lahat ng Pilipino, kaya siyang universal, lahat ng Pilipino, may karapatan kang pumunta sa hospital kung pag kailangan mo para sa iyong mga pangangailangan medikal. Hindi lang pag kailangan mo ng operahan. Sa simula pa lamang, pag may nararamdaman ka pwede kang pumunta sa ospital, libre yan. Lahat ng Pilipino, may karapatang pumunta sa ospital, libre yan. Dahil yan yung mga inihulog natin sa PhilHealth na napakalaki, bilyon-bilyon na yan. Bilyon na kailangan, karapatan natin, tayo ang gumamit yan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pampublikong ospital. Ang problema, pag pumunta ka naman sa public hospital para i-avail mo yung karapatan mo na nasa salig dun sa universal healthcare, wala naman silang pasilidad. Wala silang gamit. Pati nga
Pati nga kama sa hospital eh. Kulang na ng kama sa hospital. Kulang ng hospital. Kulang sa pasilidad. Kaya kahit may karapatan ka sa isang libreng tulong na pang-medical, pagdating mo doon, wala namang pasilidad. Paano mo i-avail yun? Yes. At pag kumuha ka ng private room, hindi mo ma-avail. Kasi ang sinasabi nila, kailangan daw, nasa ward. Yes. Karapatan natin yun, di ba? At saka public hospital kasi yun Yes. di ba? Yung private hospital, hindi. So katulad niya, pupunta sila sa private hospital, wala Mas silang lang choice, pambayad. Oo. Di ba? Tapos sa dami ng tao na nasa public hospital, na nasa ward, pag nag-private room ka, parang questionable pa din. Correct. Kaya yung perang napakalaki sa PhilHealth, Oo. masasayang yan kung di nyo ginagalaw, di ba? Gumawa kayo ng pasilidad, magdagdag kayo ng pasilidad, bumili kayo ng maraming kama, aparato na kakailangan Gamit ng mga may sakit. pang-ospital, Kasi oo. kahit pumunta sila doon at sabihin, libre kami dito ha, wala namang namang gamit. Kahit libre ka, anong bibigay namin sa inyo? Wala namang kaming ganyan. Hindi naman handa Kulang. yung mga pampublikong hospital. Diba? Kaya Nakakalungkot. nananawagan tayo na sana isipin natin anong kailangan nila. Diba? Kung walang pasilidad, kulang, di gumawa tayo ng pasilidad. Kung walang aparato, di mag-provide ng Yes. aparato. Yung Kasi nga may pinakabago. pera sa PhilHealth eh. And we're talking about billions. Yes. Budget. Yes. Kaya lagi nating naririnig, di ba? Parang napakahirap magkasakit sa Pilipinas. Ang mahal magkasakit dito sa bansa natin dahil hindi nga nagagamit ng tama. Correct. Kaya di ba nung nalaman natin, billion pala yung pera sa PhilHealth, ba't hindi sila bumili ng aparato? Totoo. Ba't hindi nila ginamit yung pera para gumawa ng maraming pasilidad? Para nung nagkasakit yung kapatid niya, may available na Yes. tulong. Hindi sila Kailangan pupunta sa mag-private. private hospital at mauobliga silang magbayad ng malaki. Katulad ngayon, mauubos sila eh. At mababaon sa utang. Di ba? So, yun ang pinagdadaanan ng marami. Pati nga yung pagpapangipin ngayon, no, kasama sa universal healthcare. Kasi may nakausap ako, pina-explain ko kasi talaga yung universal healthcare. Kinukwento ko sa kanila, may mga nakausap akong public official, sabi ko, araw-araw may bungal sa studio. Na nakakabother kasi minsan may pumunta rito, isang grupo ng bungal. Sabi ko, gusto ko silang tulungan pero hindi ko naman kayang pangipinan lahat ng Yes, oo Pilipino, naman. di ba? Tapos sabi nila, actually, na ano na yung universal healthcare, kasama na pati pangipin. Kasi nga sa sobrang Free mahal. oral, di ba? So, Sobrang pwede mahal. silang pumunta sa public hospitals para ipa-check din at Yes. ipagawa ang kanilang mga ngipin. Pwede po yun. Baka lang rin kasi hindi isa Hindi na pa, sila aware. dapat alam ng mga Pilipino yung karapatan nila. Yes. Dahil hindi lahat masyadong nauunawaan yung universal healthcare. Kaya dapat sa barangay level pa lang, na-explain na sa barangay kung ano yung karapatan ng Pilipino. Oo. Totoo yan. So yun ang isa sa mga iniinda mo ngayon, yung pagpapagamot ng iyong kapatid na may karamdaman. Yes po. Bukod doon, ano pa? Siyempre po yung tag ito, yung kung ano pa yung pwede kong isuporta para at least, kasi hindi naman po everyday meron tayong lalabasan eh. Hindi everyday meron mga bar na available. Ano yung pwede kong maging suporta para kahit wala akong labas, meron akong nagiging income. Yung ganun. Ano yung mga kaya mo pa bang gawin bukod sa pagsa stand-up comedian? Actually po, Ano pa yung mga naiisip mo na, ito yung pwede kong gawin para kung sakasakaling wala akong racket, meron akong regular na pangtustos? bali, pag wala po akong labas, may bias ako po ay pumapasok po sa spa. Nung dati ko pong Nagpapamasahe ka pag wala kang Hindi po. trabaho? Ako po yung therapist. Ma'am, siya yung nag-therapist. Kasi Therapist. kami nila MC dati, Oh. pag wala rin kami trabaho, nagpapaspa din naman kami. Kasi deserve naman natin. Tama naman. Magre-relax Therapist tayo. ka din. Pero siya yung therapist. magaling na therapist. Therapist din siya. Kasi katulad niya, isa siyang Pilipinong masipag. Oo. Hindi naman siya tamad na tumatambay at nag-aantay na lang ng ng tupad at siya, biyaya. at akap, di ba? Nagtatrabaho siya pero hirap na hirap siya. Kasi mahirap talaga ang buhay. Kaya they need assistance. Totoo yan. So, ayun, ako, isang malaking yakap. Kamusta ang lolo't lola mo? Ayun po si nanay. Nasaan? Ayan. Hi, Lola! Hi, si Lola Lola. Virginia. Oh, Tita kamukha niya yung lola dun sa Saan? sa Coco. Ay, oo. Ay, oo. Espanyola. Lola, Espanyola. kamusta po kayo, Lola? Buti naman po. O, kayo daw po ang bumuhay sa kanilang magkakapatid nung sila yung mga bata pa. Totoo po yun. At syempre ngayon, may edad na kayo. Kailangan kayo naman ang ang aalalayan, kayo naman ang aalagaan.
Totoo po yun. At ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para sa Opo. inyo. Yun lang po. Maraming salamat po. Ano po, Lola, ang gusto niyo sabihin dito sa inyong apo kay Michiko? Nagpapasalamat ako sa aking apo. Kahit paano, natutulungan kami. Ayan, mahal na mahal po kayo ng Michiko at lahat ay gagawin niya para sa inyo. Kaya nung magkasakit po ang kapatid niya, siya lang naasahan din namin. Ayan, maraming salamat po sa inyong presensya ngayon. Malaking bagay ito kay Michiko na nandiyan po kayo. Salamat God po. bless you, Lola. Ayan. Kaya naman, alam namin ang pinagdadaanan mo at paghihirap mo. Kaya naman gusto namin pagkaanin ang sitwasyon mo kahit papaano. Mayroon kami mga regalo sa'yo. Di ba sabi mo kanina, gusto mo sana yung pandagdag sa pantustos, sa mga panggastos. Kaya naman, bibigyan namin kayo ng Sari-Sari Store Package. Ayan, oh! Ayan! Para pag wala kang racket, pwede kayong magtitinda-tinda dyan. O kaya sinong pwede? Sila nanay po. Si nanay, pwede mong tambayan yan, si Pwede. Lola. Ay, Di ba? Tita Tapos Malu. lalagyan mo lang siya ng tibing maliit doon, oh. Habang Correct. madaming Nagbabantay. ganyan nanay, eh. Di ba Oo. nagbabantay, nanonood lang ng TV. Ayan. At dahil mahalaga rin syempre sa atin ang presentasyon pag tayo nagpa-perform, bibigyan ka namin ng mga damit para sa mga pang-event mo. Ayan. Thank you po. Ayan, makakatanggap ka rin ng 3 pairs of shoes and gift certificate from Finn Cotton. Designed to tell your story with every step. Ready to move? Make that step. Make it Finn Cotton. At Michiko, eto pa, makakatanggap ka rin ng self-care dahil importante yon na may pagmamahal tayo sa ating sarili. Self-care package from Idara Aesthetics. So meron ka mga facial at kung anong treatment na gusto mo na pampa-feel good to start your Yes. year. Yun ang mahalaga, yung feel good. Yes. Oo, yung iba sasabihin, ano naman kinalaman niya sa pagiging breadwinner, hindi naman matutulungan niya ng buhay niya. Yung mga breadwinner, once in a while, they need to feel good. Yes. Pasarili naman nila. Kasi, Oo. hindi Para nila mas mainganyo iniisip sila, yun, eh. ma-inspire ulit na bangon ako bukas. Minsan humiga naman siya at i-facial at Yes. ipapasagigin. Parang ano yan, nare-recharge ka uli. Oo, para to go fight ulit. diba? Oo. Tapos, dahil syempre, lola at lola mo, di ba, may edad na, bibigyan namin kayo ng general check-up para malaman natin ang kanilang kalusugan. Masiguro nating okay sila. Ikaw din, Yes. ipapa-general check-up ka namin. May kilala kasi ako ritong nag-aano. Saan? Dito sa, may ano rito eh. Ano yan? Sa, malapit lang dito. Saan banda? Saan dyan banda? Papa-check up kita. Nag-ano sila, nag-change oil din sila. Di sasakyan. Di check up na sasakyan. doktor. Sa tao. Sa Baka naman nung ano tayo. Pero hindi lang para, Para sa ito iyo, ha? kasi baka butas na to, kailangan ipa-vulcanize na ito, oh. Kasama rin dyan yung lolo, lola mo, tito Oy, mo, at wow! kapatid mo. Yes! Ayan. Siyempre, kailangan din ng gamot. 10,000 pambili ng gamot. Yeah. Oo. Importante. Bago ka pa magkasakit, bumili ka na ng gamot. In-advance mo na. Vitamin. Oo. At syempre, panggastos din, pang araw-araw na gastos, 10,000 bibigyan ka namin ng 10,000. Thank you po. Ayan. So, sa ngayon po, natutuwa ako na pag-usapan natin universal healthcare. Yes. 'Di ba? At nananawagan kami sa mga namumuno sa atin, sa mga mayor, sa mga gobernador, sa lahat ng bahagi sa Kongreso. Hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at akap. Hindi sapat na binibigyan natin sila ng pera tuwing nakikita natin sila, tuwing nangangampanya kayo o tuwing Pasko. Kailangan nyo magpagawa ng mga pasilidad sa hospital. Kailangan nyong bumili ng mga aparato. Kailangan nyong tulungan sila at ang kanilang mga kalusugan. Kailangan nyong sagipin ang buhay ng mga may karamdaman. Hindi sapat po ang 500 na ayuda tuwing makikita kayo. Maraming salamat po. Yes. Mahalagang mensahe. Thank you.